In this video, pag-uusapan natin kung ano ang draw on liquidity. Okay? And paano ba nag-work yung draw on liquidity? So, lagi niyong tandaan, okay, na there is internal and external liquidities. Okay? And ang ginagawa ng market, kapag nag-draw siya, okay, pumunta siya sa internal, okay, mag-expect kayo na pupunta siya sa external. Okay? And kapag pumunta siya sa external, pag lumabas siya sa external, papasok siya sa internal. Okay, internal. Pumunta siya sa internal. Okay? So, ano yung mga liquidities ba natin? Actually, ito lang for me ito lang kasi yung ginagamit ko. Common na ginagamit ko. Okay, yung mga previous session high, previous day high, previous week high. Sa akin, itong mga to is very important, lalo na minsan may Monday low, may Monday high, ganun. Okay, so ito lang siya. Actually, meron pang iba, meron pang madami pa kayong mapapanood sa YouTube about sa mga liquidity, like yung mga trendline liquidity. Pero for me, ito yung mga mas effective, or mas magandang tignan natin when we talk about draw on liquidity. Pag sinabing draw on liquidity, saan pumupunta, okay, yung liquidity, and ano yung i-expect mo, okay, na pupuntahan niya after niya kunin yung liquidity na yun. Ayan, so meron tayo ditong bullish structure, meron tayo ditong bearish structure. Now, pag sinabi natin na internal, okay, ito yung structure, ang internal niya, itong area na to, okay, ito ang internal niya. Ano ang internal niya? Ito. Yan ang internal, okay, sa loob ng structure dito. Pag sinabi nating external, okay, nag-draw yung liquidity, external, ito yung external. Kasi dito, pag umakyat siya, saka pa lang siya magke-create, ng structure. Ito yung external niya. From this high, okay, ito yung nagdi-divide. Ito, mula dito, pababa, yan yung internal. Ito, yan yung external. Okay? External liquidity niya. Now, ang ginagawa ng market is ganito. So, pag-draw on liquidity, for example, okay, so break of structure tayo dito. Okay. So, anong pwedeng gawin ng market? It's either from here, pumunta siya sa external. Okay? External muna. Ito muna tayo. External. Okay? Na liquidity grab niya. Let's say, this is your previous day high. Ito yung high nung kahapon. Okay, previous day high. Or ano man dito, or previous week high. Ganyan. Pag na-draw niya yan, ang gagawin ng market, okay, babalik siya. Kailangan niya bumalik to either rebalance, okay? Rebalance or to reverse. Anong ginawa niya? Dito, tinake niya yung liquidity sa taas. Tapos, it's either, if you feel niya ito, i-rebalance niya yung nasa internal, okay? External, rebalance internal, or to take lahat yung mga internal pa. Mga internal na liquidities. Okay? So, ganun yung nangyayari during draw on liquidity, Kaya for example, tinitignan mo yung chart, ano yung magiging approach mo? Paano yung magiging approach mo sa ganyan? So, syempre, titignan mo lahat ng fair value gap. If yung fair value gap, okay, kunwari may fair value gap ka dito, tinake nung market, okay, bullish yung structure, ano i-expect mo? I-break niya ito. I-break niya yan. Okay, i-break niya yan. Okay? Kung hindi niya pa na-feel kung na-feel niya yan, yung fair value gap mo dito, magbe-break siya sa taas for another BOS. Okay? Or,
kung hindi niya tinake yan, may fair value gap ka dito. Anong ginawa ng market? Nag-break siya sa taas. Okay? Tapos nakakita ka lower time frame niya ng bearish momentum. Okay? So, anong possible target mo? It's either ma-fill yung fair value gap. Yung dito muna, kung may naiwan siya dito. Or kung hindi, okay, i-fill niya to, tapos tutuloy, or kukunin niya pa tong sa ilalim. So always, external, okay, external, internal. Okay, yan. For internal naman, internal to external. Meron siya. Okay? So, yun siya, no? So, ganun naman. So, ito ang ano nyo ito ang wait lang. Yan. Dito ang external. Okay. Dito ang internal. Okay. Dito yung internal liquidities. Internal liquidities, external liquidities. Okay, ito. Now, dito naman, yan, dito. Ito naman ang external nyo. Pag bearish naman, ano? Yan. Ito ang internal. Ito yung mga internal liquidities nyo. So, ano yung aabangan mo dyan na move? Okay? Sabihin natin, previous day low ito. Ito yung previous day low. So, ito yung low. Kunwari, ito yung Monday move. Okay? So, ang titignan natin dyan is let's wait, no? Kung saan pupunta yung draw on liquidity. So, for example, external muna. Nag-external siya. Taken na yung liquidity ng previous day low. Ay, ang gagawin ng market, hanapan nyo ng momentum na pabalik siya dito. To either fill, kung may naiwan siyang fair value gap dito, or to reverse. Tapos take nyo yung ibang mga liquidities pa dito. Okay? So, ganun siya. So, yun yung external to internal. Paano naman yung internal to external? Okay, ganito. Kita mo yung market. Okay? Pabalik siya. If you feel yung fair value gap, or dito yung previous day high mo ito, tinake nyo yung liquidity ng previous day high, tapos may fair value gap pa, diba? Tapos makikita mo yan. So internal to external. So ganun yung mga draw on liquidity, no? So pag na-take yung internal, expect mo na pupunta sa external. Pag na-take yung external, expect mo siya na papasok sa internal. Ganun lang, no? So with this draw on liquidity, mas mapapadali mo yung pagbuo ng bias mo, ng daily bias mo, ano? You can do that sa daily, okay? Titignan niyo yung mga previous day low, previous day high, previous session low, previous session high, okay? So tignan natin sa mismong market, no? So meron tayong example dito, okay, na napakaganda. So yung AR, this is your Asian range, okay? Ito yung Asian range. Okay. Mag-example tayo ng range, Asian range. So anong ginawa ng market? Okay, for example, ito yung market structure mo, di ba? Ano ang draw on liquidities natin? Asia low and Asia high. Asia low and Asia high. So na-take yung liquidity, anong ginawa ng market? Umakyat. Okay? So somewhere here sa lower time frame, hahanapan mo siya ng entry. Tapos ang target mo lang ay Asia high. Tapos tumuloy siya. Diba, umakyat. Same thing. Previous Asia high. Okay, previous Asia high. Okay. Anong ginawa ng market? Andito yung ginagawa ng market. Umakyat siya. Umakyat yung market. Tapos anong ginawa niya? Bumaba siya. Tinake niya itong low ng Asia. Okay? And take note, this is your previous day high nyo to. Ito yung previous day high. Okay?
pag gumagamit kayo ng yan, previous day high tas Asian range na din yan. Okay. So ang ginawa ng market, okay, ginawa niya external going internal. Okay. Tapos anong ginawa ng market? Bumaba siya dito. External going to internal liquidity. Okay, so madami pa tayong gagawing video pero sa ngayon, yun muna, for you to research more about this draw on liquidity.